Kung plano mong subukan ang pungsoy, mag-iingat ka. Baka ang swerte na inakala mo ay magiging multo sa iyong kwarto. Akala ko ang pungsoy ay para lang sa swerte at pera. Tinawanan ko ang asawa ko nang imungkahin ito para sa aming maliit na bahay. Nagsimula kaming maglinis at mag-ayos ayon sa pagbuwangag. Inilagay namin ang salamin sa tamang sektor para akitin ang kayamanan. Naglagay kami ng maliit na aquarium sa sala. Sabi na nga, ito ay nagdadala ng maraming oportunidad. Binago namin ang direksyon ng kama ko sa silid. Dapat daw ay ito ay nakaharap sa well corner. Sa unang 3 araw, masarap ang tulog ko. Walang problema, walang ingay, puro swerte ang iniisip ko. Bigla akong nagising sa gitna ng gabi. May naririnig akong mahinang yabag sa loob ng kwarto ko. Akala ko hangin lang o multo ng pusa. Ngunit walang bukas sa bintana. Wala kaming alaga. Sa susunod na gabi, lumalamig ang kwarto kahit naka-off ang aircon. Parang may presensyang nakatayo sa tabi ng kama ko. Nakita ko sa salamin ang anino ng isang babae. Ngunit nang lingunin ko, wala naman. Sinubukan kong balikan ang pungsay. Doon ko nabasa na mali pala ang direksyon ng salamin. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang mga nakikita ko. Ayaw kong matakot siya sa aming bagong bahay. Tuwing madaling araw, bumubukas ang kabinet ng mag-isa. Naririnig ko ang tunog ng pagkakalag ng pinto. Isang gabi, naramdaman kong may humihila sa komot ko. Malamig ang kamay na parang yelo. Tumayo ako at binuksan ang ilaw sa sulok ng kwarto ko. Nakita ko ang mukha ng isang matandang babae na nakangiti. Hindi siya gumalaw. Tinititigan lang ako. Ang mga mata niya ay walang kulay at puno ng galit. Mula noon, hindi na ako makatulog sa kwarto ko. Lagi ako natutulog sa sala na may ilaw na bukas. Nagising ako nang marinig ko ang bulong sa tainga ko. Bakit mo ako ginising? Ang sabi ng boses. Tinawag ko ang isang albularyo para magsagawa ng ritual. Ang sabi niya, ang pungsoy ko ay nagbukas ng daan para sa patay. Ang salamin daw na inilagay namin ang nagiging portal. Ito ay nakakonekta sa mundo ng mga multo. Sinubukan namin tanggalin lahat ng pungsoy sa bahay. Ngunit mas lalong lumalakas ang presensya sa kwarto. Isang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa kama ko. Hawak niya ang unan ko habang katingin sa akin. Sumigaw ako ng malakas, pero walang tumulong. Ang asawa ko ay tulog na tulog sa kabilang kwarto. Nang umaga, may dugo sa sahig ng kwarto ko. Hindi ko alam kung saan ang galing. Pagtanto ko, nang akala kong swerte ay sumpa pala. Ang pungsoy na ginawa namin ay nagising ang matagal ng natutulog na espiritu. Lagi na akong may pasa sa braso at leeg. Parang may humihigpit na kamay tuwing gabi. Hindi na kami makatira sa bahay na yon. Naghanap na kami ng bagong uupahan sa susunod na linggo. Bago kami umalis, sinulog namin ang salamin at lahat ng bagay na ginamit sa pungsoy. Sa huling gabi, narinig ko pa rin ang tawa niya sa loob ng kwarto. Parang masaya siyang naiwan mag-isa. Hanggang ngayon, hindi ko na muling tinry ang pungsoy. Ang akala kong swerte ay nagiging pinakamalaking bangungot sa buhay ko. Kung plano mong subukan ang pungsoy, mag-iingat ka. Baka ang swerte na inakala mo ay magiging multo sa iyong kwarto.